It is the 10th day for this merry month of May. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And yes, you are watching the TT Show, Tarian at Halakian Showbiz Edition. At we have so many reasons to celebrate the merry month of May kasi nga po, number one, meron na po kaming 13,552 organic subscribers. Palakpakan po tayo dyan muli. Maraming salamat sa pagmamahal, sa panonood, sa pag-subscribe. At syempre pa, kami po di kumaring Ultra Mayudita ay lugod na lugod sa inyong mga bonggang-bonggang mga reaction sa aming mga episode. Hindi na po namin uulitin pa kung ano yung mga nega niyong reaction kasi po nakakapag-init yun ng ulo. At para mawala ang init ng ulo nating lahat, this Saturday, sa aming episode 15, episode 9 pala, nagkamali ako sa aming season 15. Pag-uusapan po natin ang aming pagbibigay pugay sa isa sa pinakamahusay nating aktor, si Ginoong Ricky Davao. Kamakailan lang po, nabalitaan nating lahat na pumanaw na po ang aktor dahil sa kanyang karamdaman. Di ba, kumare? Anong mga memories mo kay Ricky Davao, knowing the fact na dati, yung dati mong boss, the late, great Bibsy Carballo, isa sa mga talentong hinahawakan. Yeah. I remember meeting Ricky for the first time. Parang 1 year na ako. Okay. Sa showbiz. I find him tawag dito, yung parang hindi siya typical na artista kasi wala siyang star complex, yung very natural lang siya, yung parang one of those. Yung ganun sa kanya. Pero, I remember him, Dires, one time, mga 3 or 4 years, 4 years na ako sa showbiz noon, parang it was a Christmas party sa bahay nila sa Quezon City ginawa, sa bahay nila ni Jackie Lu Blanco. Okay. Ngayon, as the guests were coming in, tinawag niya ako. Tapos sabi niya, Alex, ilan kayo sa office? Ilan kayong staff ni Bibsy? Sabi ko, 5 ba? Or 5 or 6, ganun. Okay, sabi niya, can you write yung mga names? Sabi niya ganun. Tapos, bigla dumating si Bibsy. Sabi niya, ano yan? Nanita? Typical Bibsy. Ano yan? Sabi niya ganun. Wala, inaano ko lang si Alex, pinapalista ko lang yung pangalan ng mga ng mga staff mo. Ay, mamaya na yan, sabi ni Bibsy. Di, tumas ang kilay ko, di ba? Tapos, sabi ni Ricky, kasi nanalo ako sa Christmas party ng ABS-CBN, I want to share lang, sabi niya ganon. It was a very talaga. Talagang, can you imagine? Talagang siyang nagmalasakit ang mga Bibsy's words na talagang gusto niyang i-share. Kaya pinapasulat niya yung mga names. Hindi na raffle yun, talagang diretso ng That's great. Oo. Doon ako napahanga sa kanya, wow. Parang he cared for us, na staff ni Bibsy. And he was the only one. Of the many artists many celebrities na hinandal namin. Na gano'n ang attitude. Na gano'n ang attitude. There are even bigger celebrities than Ricky. Pero, wag ganong walang ganong malasakit. Oo, walang ganon. Kaya, when you heard the news? When I heard the news, parang, although, kasi, ang kasi is, alam ko na na he was very sick. Yes, ako rin. Ako rin, alam ko na he was very sick, na ang pa nga, siya ang majuju na. Oo. More than the first person who died. Oo. More than Haji. Diba? Ganun. Kaya alam ko na, kaya ang ko, baka pwede pa. Kaya nag-hope ako, hindi na pala. Ako, my personal encounter with the great Ricky Davao was when we contracted him for a service sa Gantimpala Theater. When Gantimpala Theater was at the Luneta, merong lugar doon na malapit sa monumento ni Rizal na parang may mga statues, parang depicting the death, the march and the
the march of Dr. Jose Rizal to the point of his death na binaril siya. And may narrative na babasahin. So, ang nagbasa nun, at ang nag-record nung bagong recording, ay si Ricky Davao. So, I'm not sure if the family of Jacqueline Blanco is aware of it. But if you go to Luneta, to that area, na I hope bukas pa hanggang ngayon, wherein yung parang mga statue na iniilaw-ilawan, yung iba't ibang eksena hanggang sa pagkamatay ni Jose Rizal, boses ni Ricky Davao ang maririnig mong narration. So, parang isa yun sa mga artistic legacies Oo, na naiwan na niya. maiiwan niya aside from his very good body of work sa mga pelikula. Sa mga hindi po nakakaalam, ang kauna-unahang pong pelikula ni Ricky Davao ay Totoo Ba Ang Chismis, na directed by Marjorie de los Reyes. Si Nora Honor po ang bida doon at introducing pa lang sila ni Albert Martinez. Doon sila inintroduce. Doon sila nag-introduce. But prior to that, Ricky Davao was already doing theater plays for Buluwagan Gantimpala of the CCP. At saka he started out as a dancer. Yes. Oo. Original Vicar dancer. Vicar dancer siya. Oo. Yan na, trivia Diba? yan. Baka hindi nyo alam, he started as a dancer. One of the original Vicar dancer cast, the theater, Oo. the Buluwagan Gantimpala of the CCP. Kaya when Tony Espejo invited him to do the voiceover, hindi siya nagpasingil. Talaga? Hindi na binibigyan siya ng honorarium. Sabi, no, Tony. Sa dami na nagawa mo sa akin nung bata ako, nung nagsisimula ako. Wala na yan, wag na yan. Pamilyan mo na lang sa mga taga-office. Kagaya ng ginawa sa inyo na nung masabi talaga. May Kumbaga, malasakit. whatever was his TF, I still remember how much for the voiceover. Yeah. Ikaw na lang kasabihin, pinamerienda. Tapos yung natira binigay sa staff. Kasi parang, dali-dali na naman, magre-recording lang. Oo. Tapos, ang laki yung TF na binigay ni Connie for a voice-over, medyo malaki kasi nga Ricky Davao siya. Artistang malaki. Tapos, ang manager niya that time, it is already Ricky Gallardo. So, alam naman si Ricky G, di ba? Talagang premium ang mga stars niya. Premium rin ang presyuhan. Pero, right there, kasi nandun ako sa office, ito, bakit niya, Ricky? Hindi na nakisasigil sila Tony. I'm going to give it to the staff pag merienda nila. Walang nagawa si Ricky G. So, ganun si Ricky. Yun ang hindi, saka, every time I see him sa Cinemalaya, di ba? Yeah. Kasi I cover Cinemalaya. Laki siya hello, kamusta? Oo. Maano siya? Siya nag-strike ng conversation. Oo. At saka palabati siya. Yes. Oo, palabati siya. Kasi, I remember, nag-taping doon sa lugar namin sa So you. Oo, parang, hindi nagkakaano yun. Parang a few houses away lang. Sabi ko, what is that commotion all about? Chuchu? I mean, shooting. Sabi ng mga kapitbahay. So I came. Nung tako. Ay, nakita ko siya. Madaling araw na. Mga 12 midnight na. Tapos sabi niya, Alice, come here. Sabi niya, ang nagawa mo dito, pakalat-kalat ka pa. Madaling araw na. Susubong kita kay Bipsy. Sabi niya gano'n. Ano ka? Ano pakalat-kalat? Dito ako nakatira, no? Sabi niya, ganun ba? Sabi niya gano'n. Hindi, taping namin ng ganito, chuchu. Alam mo naman, taping, pamorningan. Noong araw, pamorningan. Kasi wala pang Eddie Garcia. Oo. Yan, meron na. So, kami po ay nakikiramay sa mga naulila ni Ginoong Ricky Davao, lalo na sa kanyang asawa, si Miss Jacqueline Blanco, at sa kanyang mga anak na si Kenneth, si Ara, at si Ricky May. So, eto na, ang aming mga letter senders. So, ikaw magbasa niya dahil para siya sa'yo, Mare. Ay! Si Melania? Oo. Gusto ko maging si Alex Brosas, kamaldita. When I grow up, di ko kinakaya ang gaga. Jojowain, entrotropahin lang ang choices. Kabaliw siya. Where did I use the word? Yeah, yan yung pinag-uusapan natin. Yung tinatanong tayo about Paolo Avellino. Coming from the movie, di ba may eksena doon, tinakalong si Kim, yung character niya, kung jojowain o tatropahin. Tapos tinulong mo, ikaw jojowain o tatropahin. Tapos sagot ko, hindi, kung lang siya jojowain, papakasalan, pagkisilbihan, gano'n. Yun ang sagot mo. Yun ang reaction mo. Sabi ko, G-A-G-A? Oo.
So si Diba? Milania, gusto akong gayahin. Oo. Milania, wag po, wag po. Dapat original ka. Dapat nag-iisa ka. Dapat authentic ka. Dahil nag-iisa lang. Ang ultra maldita, mahirap tapatan. Mahirap gayahin. So ito na, si Whirlpool. Ay, para sa akin pala to. Ay, ang diva that you love, mahilig pala sa Chinese. Parehong may lahing in chick sina Paolo at Sian. Sure na sure ako na si Alexander Sian Lim Uy ay Chinese. Pero si Paolo, baka 1/4 lang. Kasi alam ko mas may dugong Ifugao siya than Chinese. Pero Whirlpool, maraming salamat sa pagsusulat. Basa, pare. Ay, late siya. Basahin mo. Ayoko ba magbasa ng late? Charot! Hoy, Janet, gracias ha. Pero no more gracias sa'yo ha. Wala po ba kayong tribute kay Mama Guy? Anong wala pang tribute? My God, where have you been? Diyos ko! Where have you been all this year? Ayan, Janet, My napagaling God! ka kapatuloy. Nagbigay na po kami ng tribute Diyos sa nag-iisang ko! superstar. At kalaki pa nga nung April 26, ang aming tribute for Mama Guy. Kasama pa nga sa tribute na yon ang tribute rin namin para kay Ginoong Haji Alejandro. Oo, tsaka I even wrote about her in my Oo, column. sinulat pa My namin. God! Sinulat pa ni Kumaring Ultra Maldita Oo. ang kanyang tribute sa kanyang uncut column sa Daily Tribune for the one and only superstar and our Oo national nga. artist for film and broadcast arts, Miss Nora Honor. Kaya ang lesson dito, Miss Janet, lagi kang tututok sa reality show para hindi ka naiiwan sa kangkungan, sa pansitan, at sa kalabasahan para alam mo na talaga sa reality show, lagi pong updated. At ito naman, mula kay Elizabeth De Leon, mula kay San Francisco. Wow. She's sending her hello and greetings. So, Miss Elizabeth, thank you so much for watching the TT show. And of course, I'm sure, subscriber ka na namin. At, Mare, anong mga pelikula ni Ricky Davao ang gustong-gusto mo? Yung the one with Vilma Santos. Yung ipinakasal siya kay pinakasal si Vilma kay Tonton Gutierrez na yes. medyo Parang special child, Saan diba? nagtatago ang pag-ibig? Yun ba yun? Yun pang si Val Oo, Pulmo si ng Val. si Val. Oo, gusto nalaglag si Val sa hagdanan, di ba? Oo. Ang galing niya doon. Oo, yes. Diyos ko. Ang isa pang gustong-gusto kong pelikula niya, I hope I got the title right. Yung Saranggola. Ay, oo, the one with Lester Liansang yung bata. Lester Lansang, oo. Ang galing-galing. Oo. At of course, ang galing-galing niya rin, yung sa pelikula na ni Rosana Roses, yung closeted gay person siya. Celia. O, di ba? Oo, Ang mga Celia. lalaki sa buhay ni Celia. Oo. Yung closeted gay person siya na siya teacher. alaga siya ni who was that, veteran actress, na sa FAMAS dati, yung nawawala. Yung, Eva Darren. Yeah. Di ba yung niya doon, siya yung nanay-nanayan ba? Niya. Basta siya yung parang closeted gay person in that bucolic Oo, town. siya yung di ba, nagkikip ng secret niya. Oo, siya yung... So yun, I think that was one of his more remarkable and memorable movies. So again, kay Ginoong Ricky Davao, may you rest in peace. Ito po si Alawad Ignacio, the Diva That Love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is the Kitty Show, ang tayo na talaking showbiz edition.